Bakit po ba ang kulit nyo? Tanong niya sa akin. I don't know, hindi ako ganito at ewan ko ba kung bakit sa'yo ay nagiging makulit ako. So, accept my offer para tigilan na kita. Sagot ko sa kanya. Hindi niyo na po ba talaga ako kukulitin? Saka wag niyo po akong hahalikan dahil wala pa akong pakialam kung makapag-iskandalo ako at masasaktan ko po kayo. Masungit na sabi niya sa akin. I'm sorry about that but I promise that I will not do it again. So let's go. Sabi ko sa kanya. Hindi naman po ako pumapayag sa gusto niyo. Anya, kaya natawa ako. Just join me please, sabi ko sa kanya. Okay, but you need to promise me that you will stop bothering me ha, sabi niya sa akin. I will, don't worry, sabi ko sa kanya. Tumango siya sa akin at sumakay na kami ng kotse ko. I am really planning not to see her again because there's something with her that if I do not stop, I will regret it. I am the one who decided where we would spend our lunch together and I bring her to a restaurant that I know she will enjoy and I will enjoy it as well. Call me jerk, but I am not planning anything. I just want to eat lunch here with her. Let's go, sabi ko sa kanya. Inihinto ko ang kotse ko sa tapat ng isang restaurant. Dito po ba talaga tayo kakain? Tanong niya sa akin. Yes, and don't worry, I will pay for our meal, sabi ko sa kanya. Pwede naman po sa karinderya na lang, sagot niya sa akin. She's really something. She does not mind eating it at a karinderya kesa dito sa mamahaling restaurant. Let's go inside, sabi ko sa kanya at hinila siya papasok sa loob. Table for how many po? Tanong ng waiter sa amin. For 2, sagot ko sa waiter. This way po, sabi nito sa amin at iginaya kami papunta sa pwesto namin. Order what you want, sabi ko sa kanya pagkaupo namin. Tiningnan ko lang siya habang tinitingnan niya naman ang menu. I smile while I am looking at her. She looks amazing while scanning the menu. I frown when she put down the menu and keep silent. What do you want? Tanong ko sa kanya. Umiling siya sa akin. You don't like the food? Tanong ko sa kanya at umiling ulit siya. Hindi naman sa ganun, pero ang mahal kasi, sabi niya sa akin at sa mahinang boses. Don't worry about anything. If you want, ako na lang bahalang pumili ng order mo. Sagot nito sa akin. Sige, sagot niya sa akin. Ako nang pumili ng order namin and I make sure na magugustuhan niya ang pagkain na pinili ko sa kanya. Tahimik lang siya habang umuorder ako at hanggang sa matapos ako ay nanatili siyang tahimik. Are you okay? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot niya sa akin. Do you find me uncomfortable? Tanong ko sa kanya. Yes, I don't know you and yet we're here together sharing one table. Sabi niya sa akin, kaya natawa ko. She's right, hindi pa nga namin kilala ang isa't isa. Pero magkasama kaming dalawa ngayon at hinalikon ko pa siya kanina. I'm Marcos Far Davis and you are? Sabi ko sa kanya. I'm Nadine Samonte, sagot naman niya sa akin. What a lovely name. Saad nito sa akin? At ngumiti ako. Nadine, point of view. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid habang busy siya sa pag-order ng pagkain namin. Ayoko naman ang makialam dahil wala naman akong alam sa kung anong pwede kong orderin dahil ang mahal kasi ng pagkain dito. Pero kahit na ganun ay marami pa rin na kumakain dito at halos lahat ay puro mga businessman na mukhang nasa business meeting. Are you okay? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko sa kanya at ngumiti ako. Nahihiya tuloy ako sa kanya dahil sa ginawa ko sa kanya pero naiinis pa rin ako sa ginawa niyang paghalik sa akin kanina. Hindi ako magsisinungaling sa sarili ko ngayon na hindi ako nadala sa nangyari kanina dahil sa totoo lang ay may kakaiba akong naramdaman sa halik na yun.
Napabuntong hininga na lang ako at napailing. Hindi ko na dapat isipin yun dahil tapos na yun at sisiguraduhin kong hindi na mauulit pa yun. Do you find me uncomfortable? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya dahil sa tanong niya sa akin. Yes, I don't know you and yet we're here together sharing one table. Sabi ko sa kanya dahil totoo naman. Hindi ko siya kilala tapos magkasama kami ngayon at ang malala pa, nangyari ay nahalikan na niya ako pero ang pangalan niya ay hindi ko pa rin alam. I'm Marcos Far Davis and you are? Sabi niya sa akin. I'm Nadine Samonte. Sabi ko sa kanya, what a lovely name. Sabi niya sa akin na ikinapula ng pisngi ko kaya yumuko ako. Thank you. Sana pagkatapos nito ay tapos na kung anong nangyari kanina. Sabi ko sa kanya, no worry, I won't disturb you anymore. I just want to repay my debt to you. It's my fault kung bakit natapunan ka ng kape. Sagad naman niya sa akin. Aksidente yun at naiintindihan ko naman po yun. Na hindi mo sinasadya at gusto ang nangyari. Kaya hindi naman ako naghabol sa'yo. Pero yung ginawa mo sa akin kanina na hinalikan mo ko, yun ang kasalanan mo sa akin. Hindi ako tulad ng ibang babae na mahuhulog sa kung sinong lalaki. Sagot ko sa kanya, ibinenta ko nga ang katawan ko sa taong hindi ko kilala pero hindi dahil doon ay ibababa ko ng dignidad ko at hahayaan na maulit yun. Kahit pa nga hindi na ako berhen, ay may dignidad pa rin ako at may respeto ako sa sarili ko. I'm really sorry for being rude to you. I don't want to apologize because I kiss you because I like that kiss but I know that I offend you by that so I'm sorry and I'm not like other guy who will take advantage to a lady. Sabi niya sa akin. Kalimutan mo na lang natin yon, sabi ko sa kanya. Hindi na ako komportable sa pinag-uusapan namin ngayon kaya nag-iwas ako ng tingin sa kanya at buti na lang. Dumating na ang pagkain namin, pero nanlaki ang mga mata ko dahil ang dami nun. Sa atin lahat to, tanong ko sa kanya. Yes, I want you to taste what's good here, so I order all of their specialty. Sagot nito sa akin, ang dami nito, saka hindi ko naman kayang ubusin lahat ng to. Sabi ko sa kanya, we can take out what we can't finish so don't worry, enjoy the food. Sabi niya sa akin kaya tumango ako sa kanya at nagsimula na kaming kumain. Ang dami talaga ng pagkain sa harap namin ngayon. Para kaming nasa piyesta na dalawa sa dami ng pagkain na in-order niya. Hindi ko naman alam na ganito pala karami ang in-order niya kanina. Hinayaan ko na kasi siya na ang umorder para sa akin. So, Nadine, do you leave her? Tanong niya sa akin. Hindi po. Nagkatrabaho po ako dun sa isang unit kung saan po tayo nagkita. Sagot ko sa kanya, what kind of work and where do you live? Tanong niya sa akin. Sasagutin ko na sana ang tanong niya nang tumunog ang cellphone niya. Kaya kinuha niya yun at tumingin sa akin. I just answered this call. Sabi niya sa akin at tumayo para sagutin ang tawag. Nagpatuloy nila ako sa pagkain ko nang may lumapit sa akin na isang babae at kilala ko siya dahil siya yung babaeng kasabay ko sa elevator kanina. Hi, did I disturb you? Tanong niya sa akin kaya umiling ako. Hindi po, sagot ko sa kanya. Good, so kilala mo pala si Marcos? Sabi niya sa akin. Hindi naman po, sabi ko sa kanya. Oh, sorry for being rude. I'm Mariel Hernandez de Leon. Marcos friend, sabi niya sa akin. Hi po, sabi ko sa kanya. I just want to say that stay away from him dahil paglalaroan ka lang niya. He is not the type of guy that you dream about. Marcos is different. So stay away from him. He will just play with you. Take my advice because I don't want to see you cry. In the end, I know him for a very long time so I'm telling the truth. Sabi niya sa akin, if you really know him for a very long time and if he is your friend, you shouldn't say bad things behind his back. Mariel, if Marcos will know what you did, you'll be doomed, sabi ng tao sa likod ko. Kaya napalingon ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino yun.
Si Ma'am Erin yun. Ibig sabihin ay kilala niya si Marcos at ang babaeng nasa harap ko ngayon. Oh, Erin, long time no see. How are you and what are you doing here in my restaurant? Tanong niya ni Mariel kay Ma'am Erin. Ano bang ginagawa ng isang customer sa restaurant? Di ba para kumain? Common sense naman, Mariel. Nagpakasal ka lang sa iba na wala ka na ng common sense, sabi ni Ma'am Erin dito. Just order what you want. It's on me, sabi nito kay Ma'am Erin at tinalikuran kami. Huwag kang magpapapikto doon sa babae na yun, sabi niya sa akin. Tumanga ako sa kanya. Okay po, sagot ko sa kay Ma'am Erin. Nadine, sabi ko sa'yo, huwag kang mag-post sa akin dahil magkasing edad lang tayo. Saka mukhang close kayo ni Kuya Marcos, sabi niya sa akin. Hindi, may atraso lang siya sa akin kaya kami magkasama ngayon. Saad ko naman sa kanya, okay, aalis na ako. May ka-meeting pa ako saka namukhaan kasi kita kaya lumapit ako at tamang hinala ko na ikaw nga yan. See you later sa cafe. Saad niya sa akin kaya tumango ako sa kanya at ngumiti. Umalis na siya at ipinagpatuloy ko na lang ang pagkain ko. Hindi ko alam kung ano meron sa pagitan ni Ma'am Erin at ni Mariel pero iba talaga ang pakiramdam ko kay Mariel. Nung nakita ko pa lang siya, hindi ko naman kaibigan si Marcos at wala rin akong balak na maging malapit sa kanya. At kung iniisip ni Mariel na may namagitan sa amin ni Marcos, ay nagkakamali siya dahil walang ganon. Wala sa isip ko na mahulog o magkagusto sa kahit na sino sa ngayon dahil ang priority ko ay ang kapatid ko na nasa ospital ngayon. Hindi naman maisasalba ng pagmamahal ang buhay ng kapatid ko at kailangan ko mag-focus sa trabaho kaysa magkaroon ng boyfriend. Para sa akin, ay pamilya muna bago ang ibang bagay, lalo na kapag buhay pag-ibig ang pinag-uusapan. Habang kumakain ako ay tumunog ang cellphone ko, kaya naman kinuha ko yun sa bag ko at kumunot ang noo ko nang hindi registered number ang tumatawag sa akin. Hello po, sabi ko nang sagutin ko ang tawag. Is this Miss Nadine Samonte? Tanong nito sa akin. Opo, sagot ko naman. Sa ospital po ito, ibinabalita po namin sa inyo na gising na po ang kapatid nyo. Sabi nito sa akin kaya napatay ako sa kinauupuan ko. Talaga po, tanong ko sa kanya sa kapagkabigla ko sa sinabi niya, yes po pero kailangan niyo po o kailangan po kayo dito ngayon dahil kailangan po kayong kausapin ni Doc tungkol sa pasyente. Saad naman niya sa akin, pupunta na po ako dyan. At pinatay ang tawag nito, hindi na ako nakapag-isip at hindi na rin ako nakapagpaalam kay Marcos. At mabilis akong lumabas ng restaurant at pumara ng taxi. Sinabi ko kay Manong ang ospital. Kung saan ang kapatid ko, doon ako didiretso at hindi ko na inintindi na mahal ang magiging pamasahe ko dahil ang nasa isip ko ngayon ay ang mapuntahan ng kapatid ko. Kinakabahan ako sa kung anong kalagayan ng kapatid ko. Sana lang ay maayos siya at makalabas na kami sa ospital. Marcos' point of view. I was having a lunch with Nadine when someone called me and it was chaos kaya naman sinagot ko agad. At lumayo kay Nadine. She has a beautiful name and as well as her personality. Fuck for thinking about her. She is occupying my head at this moment. Oh, what's the matter, ha? Chaos? Tanong ko sa kanya. Where are you? Tanong niya sa akin. I'm Mariel Restaurant. Sabi ko sa kanya. What the fuck are you doing there? And you should stop seeing her at this time, Marcos. You are just ruining yourself. And fuck your plan. Your father will not happy if he knows about your plan, Marcos. He will disown you for that you will lose everything you have now. Sabi niya sa akin, I'm not meeting her. This is not the right time for that. Hindi pa ako nagsisimula sa plano ko, Marcos. I'm here because I want to eat my lunch. Ad ko sa kanya. Don't fool me, Marcos. Napakaraming restaurant dyan sa area na yan. Pero mas pinili mo pa rin na kumain sa restaurant ng ex-girlfriend mo.
Marcos, kahit pa pinahiram ko sa iyo ang unit ko at hinayaan ka namin sa mga gusto mong gawin sa ngayon, ay kaibigan ka pa rin namin at bilang kaibigan mo, hindi namin ito-tolerate ang kahibangan mo. Mariel is already married now to Gino to stop your crazy plan and move on. Hindi lang si Mariel ang babae sa mundo. Saad niya sa akin. He knows too much about this thing but he never experienced falling in love. Just tell me what you want, Chaos. I'm busy with something. Sabi ko sa kanya. I heard him sigh before talking again about the meeting. Let's meet. I'm free so let's go to my cousin's cafe. Sabi niya sa akin. So, you knew that Irene was here? Tanong ko sa kanya. Of course, she is my cousin and I also know where she live. Sabi niya sa akin. Then, bring Carter with you. Sabi ko sa kanya. Shut up, Marcos. I'm on my way there so don't keep me waiting. Sabi niya sa akin. I'm still on my lunch, Chaos. Let's meet there after I finish my food. Sabi ko sa kanya at pinatay ng tawag. Hindi ko pa sinisimulan ang mga plano ko pero marami nang kumukontra sa gusto kong mangyari ngayon. Alam ko naman ang ginagawa ko and I know what the consequences of my action. Well, but I'm determined to get what's mine from the first place. No one can change my mind unless I fall in love to someone. But that's impossible because I still love Mariel and I can't let her go. Bumalik na lang ako sa lamesa namin ni Nadine. Pagbalik ko doon ay wala na siya sa lamesa namin. Nasaan siya ngayon o saan siya nagpunta? I told her to wait for me but she left. Are you looking for her? Tanong niya sa akin kaya nilingon ko siya. Yes, sagot ko sa kanya. She left you already, Marcos, so why bother to look for her again? Tanong niya sa akin. It's none of your business, Mrs. De Leon. Sabi ko sa kanya. Marcos, ako pa rin to. May pinagsamahan pa rin tayo kaya huwag kang umasta na parang hindi naging tayo at wala lang ako sa buhay mo. Sabi niya sa akin. Bahagya akong natawa sa sinabi niya. Siya ang unang nakalimot sa aming dalawa dahil kung talagang mahalaga ako sa kanya at pinahalaga niya ang pinagsamahan naming dalawa, hindi siya magpapakasal sa iba at ako pa rin ang pipiliin niya. Kayang-kayang kong ibigay lahat ng gusto niya, kahit ng pamilya niya, pero binaliwala niya ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. But even though she left me and marry another man, I'm still fucking in love with her and I'm planning to take her away from him. I just want to slow things a little bit and make sure my plan will work. Ikaw ang unang nakalimot sa ating dalawa. Simula nung nagpakasal ka sa iba. You already married to someone else to bear with it because that's your decision. Sabi ko sa kanya at kumuha ko ng pera sa wallet ko at inilagay yun sa lamesa. Here's my payment. Excuse me, I still need to find her. Sabi ko sa kanya. Marcos, tawag niya sa akin pero hindi ko na siya nilingon at nagpatuloy ako sa paglabas ko ng restaurant niya. I don't have an idea what happened to Nadine and why did she left. I want to find her but I don't know where. So instead of wasting my time looking for someone who I know I can't find, I just went straight to Irene's Cafe to meet Chaos. Nang makarating ako doon, ay nabutan ko si Chaos na umiinom na ng kape niya habang may binabasang papeles. You're late, sabi niya sa akin nang makita ko. I told you that I'm having my lunch but because you're here already, I did not finish it. Sabi ko sa kanya. You should not go there in the first place, Marcos. Sinasaktan mo lang sarili mo, sabi niya sa akin. Alam ko ang ginagawa ko, Chaos, sabi ko sa kanya. Sana nga, sabi niya sa akin. Umiling na ako at inabot sa kanyang folder na naglalaman ng mga impormasyon para sa isang establishment na gusto niyang bilhin sa pagtatayuan niya ng hotel. It was a good location and it was on beach. So, you just need to develop it, sabi ko sa kanya. Do it for me. I want your team to develop this land and the building, sabi niya sa akin. Tiningnan ko siya ng masama dahil sa sinabi niya, Chaos, binibintahan lang kita at hindi ko trabaho na ako pa ang mag-ayos niyan, sabi ko sa kanya. Marcos, do it as a payment for my favor to you. Simple lang naman ang gagawin saka nagawa mo na to. In fact, all of my new hotel and resort was developed by your team, sabi niya sa akin.
Noon yun, nung kay dad pa ako nagtatrabaho. Saad ko naman sa kanya, you will inherit that company. And I know you have your ways, sabi niya sa akin. Kailan mo kailangan? Tanong ko sa kanya. Hindi ako nagmamadali, Marcos. I need it with 2 years, sabi niya sa akin. Tiningnan ko siya ng masama dahil doon. Hindi nga siya nagmamadali sa lagay na yon. Hindi madaling mag-develop ng hotel sa ganong kabilis na panahon. That soon, tanong ko sa kanya. Nothing is impossible for you, Marcos, sabi niya sa akin. I asked one of my team because we are busy handling our biggest project that will start this year, sabi ko sa kanya. Did you saw Mariel there? Tanong niya sa akin kaya tiningnan ko siya. What do you think? Tanong ko sa kanya. I know you did. What do you want from her, Marcos? Tanong niya sa akin. I want to get her back. She is mine. I want her back, Chaos, sabi ko sa kanya. After that, what will happen to you? If you get her back, do you think Tito Atticus will be happy with what you did? Do you think Gino will forgive the both of you? And if you have an affair with Mariel? Tanong niya sa akin. Chaos, my plan is to get her back and run away, sabi ko sa kanya. That's bullshit, Marcos. Running away is not the solution of your mistake. Sa nakikita ko, Marcos, hindi papakawalan ni Gino si Mariel. Think about your company and your parents. If you will pursue her, she already leaves you for Gino. Saksi ako sa ginawa mong pagmamakaawa kay Mariel. Para wag lang siyang magpakasal sa iba, pero iniwan ka pa rin niya. Kaya Marcos, wag kang magpakatanga. She left you already, so move on. Sabi ko naman sa kanya, Chaos, I don't want to start a fight. You know that this is what I want and no matter what happened, I will go with my plan of getting her back. Sabi ko naman sa kanya, let him do what he wants, kuya. He is old enough to make his own decision. So stop pursuing him to stop getting what bitch, sabi nito kay Chaos. Tiningnan ko siya at pinagtaasan niya lang ako ng kilay. Go back to your office, Irene. Usapang magkaibigan to, sabi ko sa kanya. Whatever kuya, basta ako, ayoko talaga sa kanya at mas bagay kayo ng kasama mo kanina, Kuya Marcos. Sabi ni Irene sa amin at umalis na. Kumunot ang noo sa huling sinabi niya. Ibig sabihin, nakita niya kami, alam niyang kasama ko si Nadine kanina. What? What is talking about? Sinong kasama mo? Tanong sa akin ni Chaos. Don't mind her, sabi ko sa kanya. Marcos, I don't care if you want to ruin your life for her because you won't listen to us, but if someone will get involved in your crazy plan, you should reconsider it. Sabi niya sa akin at tiningnan ako ng seryoso. Chaos, I'm not involving anyone in my own plan, sabi ko sa kanya. Wala akong gustong idamay sa plano ko. It was just a coincidence that Mariel was there when I kissed Nadine, and there's nothing wrong if I dine in her restaurant with whoever I'm with because it is my right. Din point of view, nagmamadali akong umalis ng restaurant pagkatapos kong ma-receive ang tawag. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang nararamdaman ko ngayon. Kinakabahan na natutuwa ko kasi gising na ang kapatid ko. Pero natatakot ako na baka hindi maganda ang kalagayan niya. Kaya kailangan kong bumalik sa ospital. Habang nasa bayahe ako, ay ramdam ko ang takot sa kung anong aabutan ko sa ospital. Pagdating ko, hindi ko alam kung okay lang ba ang kapatid ko o hindi. Kaya nang makarating ako sa ospital, ay mabilis akong nagbayad kay Manong at bumaba na ng taxi. Nagmamadaling pumasok ako sa loob ng ospital at sumakay na ng elevator. Habang nasa loob ako ng elevator ay hindi pa rin mawala-wala ang kaba ko at mas lalo pa nga akong kinakabahan habang papalapit na ako sa floor kung nasaan ang kwarto ng kapatid ko. Nakatingin lang ako sa maliit na screen kung saan lumalabas ang bawat floor number at nang huminto yun sa floor kung nasaan ang kapatid ko ay agad akong lumabas ng elevator at tinakbo ang kwarto ni Lance. Nang nasa tapat na ako ng kwarto niya ay huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Pumikit ako tahimik na nagdasal na sana'y mabuti na ang kalagayan ng kapatid ko. Pagdilat ko ay ang unang bumungad sa akin ay ang doktor ni Lance at ilang nurse na nakatalikod sa akin. Lumapit ako sa kanila at napalingon naman silang lahat sa akin. Kaya nakita ko ang kapatid ko.
Tumulang luha ko nang makita ko siyang gising at nakangiti sa akin. Gising na ang kapatid ko at sa nakikita ko ay maayos na siya. Ate, tawag niya sa akin at nilapitan ko siya sa kaniyakap. Lunch, nakikilala mo ba si ate? Tanong ko sa kanya, tumango naman siya sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap ko kay Lance at lumingon ako sa doktor niya. At tinanong ito, kumusta na po ang kapatid ko? Tanong ko dito habang hawak ko ang kamay ng kapatid ko. Maayos naman ang lagay ng pasyente. Nagkandak na rin kami ng ilang test para masiguro na wala siyang problema at lahat naman noon ay magandang naging resulta. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala sa kapatid mo dahil maayos na ang kalagayan niya. Mananatili na lang siya rito ng mga ilang araw para sa obserbasyon at pag nagtuloy-tuloy ang pagbuti ng kalagayan niya ay pwede na kayong ma-discharge. Sabi nito sa akin kaya napangiti ako. Thank you po, Doc, sabi ko sa kanila. Maiwan na namin po kayo, sabi nila sa akin kaya tumango ako. Masaya ako na maayos na ang kalagayan ng kapatid ko. Hindi ko mapigilan na hindi umiyak sa tuwa dahil maayos na siya at gising na ngayon. Gumaan ang pakiramdam ko at para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib nang malaman kong okay na siya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya kami pinapabayaan. Ate, huwag kang umiyak, sabi niya sa akin kaya tiningnan ko siya. Masaya talaga ako na nagising na ang kapatid ko sa dami ng nangyaring problema ngayon. Na hinarap ko, nagpapasalamat ako na nagising ang kapatid ko. At hindi niya ako iniiwanan kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Dito lang masaya na ako at parang nawala na lahat ng intindihin ko. Ang mahalaga sa akin ay buhay ang kapatid ko. Masaya lang si ate kasi okay ka na. Sabi ko sa kanya at hinaplos ko ang buhok niya. Ate, salamat. Sabi niya sa akin at ngumiti ako sa kanya. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Gagawin ko ang lahat para mabuhay ka lang. Kapatid kita at hindi kita pababayaan. Saad ko sa kanya. Napalingon kami sa pinto ng kwarto niya nang biglang bumukas yun at pumasok si Leia. Natigilan siya nang makita niya kami ni Lance. Wow! Sigaw niya kaya naman nilapitan ko siya at tinakpan ang bibig. Huwag kang sumigaw, bawal ang maingay dito, sabi ko sa kanya. Sorry, pero nagulat lang ako at masaya dahil gising na si Lance. Sabi naman ito sa akin at mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Para na siyang iiyak ngayon. Ate Leia, okay na ako, sabi ni Lance kay Leia. Buti na lang gising ka na kasi sobra talaga kami nag-alala ng ate mo sa'yo. Lalo na tong ate mo at hindi niya alam ang gagawin nung malaman niyang na-aksidente ka, sabi ni Leia kay Lance. Lumapit kami kay Lance nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at tumingin sa amin. Pasensya na talaga ate at pinag-alala kita, sabi niya sa akin. Lance, huwag mong intindihin yun. Ang importante sa ngayon ay gising ka na at hindi mo ako iniwan. Sabi ko sa kanya at ngumitin. Ganon din si Leia. Kumain na lang tayo. May dala akong pagkain, sabi ni Leia sa amin. Tumango ako sa kanya at siya na ang nag-asikaso ng pagkain. Hindi pa pwede si Lance na kumain ng kanin kaya soup lang muna pinakain namin sa kanya. Dahan-dahan lang, sabi ko sa kanya at sinubuan siya. Ate, kaya ko na. Kumain ka na doon, sabi niya sa akin at kinuha niya ang pagkain sa akin. Wala naman akong nagawa. Kung hindi ibigay sa kanya mangkok at kutsara, hinayaan ko siyang kumain at tumabi ako kay Leia para kumain na rin. Habang kumakain kami ni Leia ay masaya kong pinagmamasdan ng kapatid kong maghanang kumain ngayon. Ate, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong niya sa akin. Masaya lang ako dahil okay ka na at malakas. Malakas ka na tapos maghana ka pang kumain. Sabi ko sa kanya at lumapit sa kanya. Pasensya na ate dahil sa akin nahirapan ka. Sabi niya sa akin kaya umiling ako. Okay lang sa akin na mahirapan basta makitang masaya at maayos ang kapatid ko. Kaya kong gawin lahat basta mabuhay lang siya at walang mangyayaring masama sa kanya. Hindi mo kasalanan na aksidente ka at saka wala namang may gusto nang nangyari sa'yo kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano pa, bunso.
At magpalakas ka na lang dahil madami pa tayong ayusin sa bahay. Saka kailangan mo nang pumasok sa school at mag-aral, sabi ko sa kanya. Bakit ate? Anong nangyari sa bahay natin? Tanong niya sa akin, kaya tumingin ako kay Leia saka tumingin ulit sa kapatid ko. Kailangan kasi nating lumipat ng bahay dahil i-demolish na yon. Pero wag kang mag-alala dahil nakahanap na ako ng lilipatan natin. Saka medyo malapit yun sa pinapasukan kong trabaho ngayon. At saka sa university na pinapasukan mo, sabi ko sa kanya. Ate, pwede naman akong tumigil sa pag-aaral muna para matulungan kita. Paniguradong mahal ang bayad ng renta natin doon. Tapos na ospital pa ako. Sabi niya sa akin kaya agad akong umiling. Hindi ko hayaan na tumigil siya sa pag-aaral niya. Hindi baling ako na lang ang huminto, wag lang siya. Malapit na siyang makapagtapos sa pag-aaral at ayokong sapitin niya ang nararanasan ko na hirap sa paghanap ng trabaho dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kaya kong tiisin lahat ng trabahong papasukin ko. Makapagtapos lang siya ng pag-aaral saka malayo pang mararating niya at alam ko rin na madami siyang pangarap sa buhay. Hindi pwede. Kailangang magtapos ka ng pag-aaral mo, Lance. Saka, 1 taon na lang naman at makakagraduate ka na. Kaya hindi ka hihinto, sabi ko sa kanya. Pangako ate, pagbubutihin ko ang pag-aaral ko para makaahon tayo sa hirap, sabi niya sa akin kaya napangiti ako at niyakap ko siya. Naku, ang magkapatid, nagdadrama, sabi sa amin ni Leia kaya napahiwalay ako ng yakap sa kapatid ko. Masaya lang kami, Leia, sabi ni Lance sa kanya. O siya, magpahinga ka na Lance para hindi na mabinat, sabi ni Leia sa kapatid ko at tumango naman si Lance dito. Kinuha ko kay Lance ang pinagkainan niya at inayos ko ang higaan niya. Inilagay ko sa lamesa ang pinagkainan niya at tumingin sa akin si Leia. Bakit? Tanong ko sa kanya. Hindi ko gustong putulin ang kaligayahan mo pero Nadine, di ba may pasok ka? Tanong niya sa akin. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya at napatampal sa noo ko. Nawala kasi sa isip ko na may pasok nga pala ako sa trabaho at hindi pa ako tapos sa ginagawa ko kanina. Umalis lang naman ako para kumain ng tanghalian pero hindi na ako nakabalik dahil nalaman ko nga nagising na si Lance. Tatawagan ko na lang si Pei para masabi na may emergency ka at tawagan mo na rin ang isa mo pang pinagtatrabuhan na hindi ka papasok, saad niya sa akin. Tumingin ako sa cellphone ko at tiningnan ko ang oras doon. Maaga pa naman at sa tingin ko ay makakabalik pa ako sa trabaho. Ayokong iwan si Lance pero hindi ko rin pwedeng pabayaan ang trabaho ko dahil pag nawalan ako ng trabaho, hindi ko alam kung saan kami pupulutin magkapatid, lalo na pat hindi pa kami bayad dito sa ospital. Nadine, point of view. Tiningnan ko si Lance at natutulog na ngayon at muli akong bumaling kay Leia. Hindi ko man siya gustong iwan pero wala naman akong magawa dahil may trabaho ako. Leia, iiwan ko muna si Lance kung okay lang, sabi ko sa kanya. Okay lang sa akin na din. Ako na lang din ang bahalang magsabi kay Lance mamaya pag hinanap ka na niya sa trabaho, na nasa trabaho ka lang. Sabi niya sa akin, salamat Leia, kailangan ko nang umalis para makaabot pa ako sa trabaho ko. Saad ko sa kanya, sige na, umalis ka na. Sabi niya sa akin, lumabas na ako ng kwarto ng kapatid ko at mabilis na umalis ng ospital para bumalik sa trabaho ko. Hindi ko kasi pwedeng pabayaan yun. Pangalawang araw ko pa lang sa trabaho tapos magkakaroon agad ako ng absent. Sa panahon ngayon ay mahirap makahanap ng panibagong trabaho, lalo na para sa akin. Kaya kailangan kong pahalagaan ang trabaho ko. Nang makabalik ako sa unit ng amo ko, ay mabilis kong tinapos ang trabaho ko at sinimulan na rin na magluto ng pagkain niya. Madami na rin naman kasi akong natapos na trabaho kanina, kaya konti na lang ang naiwan ko kanina at mabilis ko yun na natapos. Simpleng hapunan lang ang niluto ko at saka ko inayos ang dining table para pagdating ng amo ko ay maayos na ang lahat. Nang masiguro ko na wala ng problema sa pagkain at sa buong unit ay umalis na ako para namang pumasok sa isa ko pang trabaho sa cafe. Lumabas na ako ng unit at habang nag-iintay ako sa loob ng elevator na bumaba yun sa ground floor ay tiningnan ko ang cellphone ko dahil baka may message sa akin si Leia.
tungkol kay Lance pero wala naman kaya itinago ko ulit yun sa bulsa ko at nang bumukas ng elevator ay lumabas na ako. We meet again, sabi ng taong nakasalubong ko sa akin. Natatandaan ko siya yung taong nakasabay ko sa elevator noon at siya rin ang asawa ni Miss Mariel. Hello po, sabi ko sa kanya at yumuko. You're so polite, it's nice seeing you again, sabi niya sa akin habang nakangiti. Ngumiti lang din ako sa kanya at mukhang mas mabait siya kaysa sa asawa niya. Tapos na work mo? Tanong niya pa sa akin. Opo, sagot ko sa kanya. If that's the case, I won't disturb you anymore. See you around. Sabi niya sa akin at tumunga ko. Goodbye sir, sabi ko sa kanya at tinalikuran na siya. Ang bait niya, kumpara sa asawa niya. Magkabaliktad sila ng ugali ni Miss Mariel. Para sa akin kasi ay natatarayan ako kay Miss Mariel at masungit din siya lalo na sa ginawa niya sa akin kahapon. Wala naman akong balak na maging isa sa babae ng kaibigan niya at bilang isang kaibigan na babae,